Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 16, 2026 at pag-usapan po natin ito pong isa sa mga nababansagang senador. Ang tinutukoy po natin, yung bansag po sa kanya ay si Mangot. Si Mangot. Kasi lagi daw po kasi nakasimangot itong si Senador Rodante Marcoleta, kaya yung isa pong page binansagan po siyang si Mangot kasama po nung siyang pang iba pang mga tsinador, ano? Pero hindi na po natin iisa-isahin ang ilan diyan. Ito na lamang pong si Senator Rodante Marcoleta sapagkat sa kanyang Facebook page post, binanatan niya po ito pong si Senator Ping Lacson. Pinalalabas po ngayon itong si Senador Marcoleta na ang may kasalanan kung bakit daw po nasagap ng mainstream media at ng publiko yung kanyang give up statement ay ito pong si Ping Lacson. At ayon sa kanya, nililin lang daw po nito pong si Senator Lacson ang publiko. Baka sabihin na naman ng mga Duterte supporter at supporter po nitong si Marcoleta, fake news po tayo dito. Hindi po. Ito po yung kanyang naging post sa kanyang Facebook page at later, pakikinggan, panonoorin po natin ito. Sabi po dito, kamakailan ay nag-upload sa kanyang official page si Senator Panfilo Lacson ng isang video mula sa nagdaang Commission on Appointment Committee hearing ng National Defense. Talagang sinadyan niya na hindi iakma sa totoong pagkakasunod-sunod ang video at ito'y hindi sumasalamin sa tunay na naganap, partikular sa pahayag sa pagitan ni na Captain Jess Pilar at Senator Marcoleta. Ang splice video ay lumikha ng impresyon na isinusulong ni Senator Marcoleta ang pagsuko ng Kalayaan Island Group nang hindi ipinapakita ang buong konteksto ng kanyang pahayag. Dagdag pa rito, ang sagot ni Captain Pilar na ipinakita sa video ay nagmula sa ibang linya ng pagtatanong na lalo pang nag-ambag sa isang mapanlinlang na naratibo. Naging basihan naman ng mainstream media sa kanilang mga ulat ang nasabing spliced video. Isang konklusyong hinango na wala sa tunay na konteksto. Mag-ingat tayo sa mapanlinlang na spliced videos, panoorin ito upang maliwanagan at malaman ang totoo. In short mga tol, dito po sa post na ito ni Senador Rodante Marcoleta, sinasabi niya na nanlilin lang si Senator Ping Lacson sa publiko sa pamamagitan po ng paghati-hati ng mga video na yan para lumabas na ang kanyang statement ay pag-give up sa Kalayaan Island Group. Pero bago tayo magpatuloy dyan sa reaksyon, ibigay natin yung panig nitong si Senator Rodante Marcoleta sa pamamagitan po ng panonood po dito. Pakinggan natin na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond the EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Yan po ay hango dito sa video ni Senator Ping Lacson, which was posted a day after ng confirmation hearing noong February 4, 2026. Ano? Ito nga po yun. Nakalagay po dito, 7 in the morning, February 5, atin ito. Iginiit ni Senator Lacson na atin ang Kalayaan Island Group sa Palawan sa pamamagitan ng discovery and effective occupation. Sa pagdinig ng Commission on Appointments para sa pagdinig ng appointments ng mga opisyal ng AFP, binanggit ni Senador Rodante Marcoleta na ang bahagi ng KIG ay way beyond our exclusive economic zone. Pinuri din ni Senator Lacson si Captain Jess Pilar,
isa sa mga appointees dahil sa kanyang masugid na tugon kay Senator Marcoleta. Basahin ang buong ulat. Atin ito, ipinundar ni Lacson sa prinsipyong legal ang pag-angkin ng Pilipinas sa Kalayaan Islands. Pero hindi na po natin babasahin yung kabuuan ng ulat. Muli po natin balikan yung ipinakitang video ni Senador Rodante Marcoleta sa kanyang Facebook page. At ito nga po yun. Papatayan natin dito for something that is not even within our EEC. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. I will call now on Captain Jess B. Pilar, in Navy, the most senior among the officers now under consideration. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our laws, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Sa batas, kung sino una naka-discover, nag-occupy, yun ang inasyon na may mag-ari, di ba? Yung Spratlys Island, si Tomas Cloma yung naka-discover nito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. This was formalized by way of a presidential decree, PD 1596. Ang nag-govern pa rin international law. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group. And it is ours. Itong West Philippines. Yan naninindigan si Senator Lacson ang Kalayaan Island Group ay atin talaga. Kasi merong batas na nagbibigay po ng karapatan para sa atin dyan. Yung presidential decree na in-issue ng dating Pangulong Marcos Sr. At syempre, yung effective occupation kung tawagin, yung res nullius principle na mamaya maipapaliwanag sa atin ng mga dalubhasa sa batas kung ano po yan. Sa pamamagitan po ng pag-react natin sa kanilang mga interview, ang tinutukoy ko ay sina Professor J. Batumbacal at saka si dating Senador Francis Tolentino. Ngayon, balikan natin itong si Marcoleta. Ito yung katwiran niya rito mga tol At ibabangga po natin ito. Pasensya na kayo kung magiging mahaba yung live streaming natin at kinakailangan po natin pakinggan, balikan muli yung naging pagtatanong niya kay Captain Jess Pilar. Kasi ito lamang ang tanging paraan para po masabi natin sa publiko na sa aking opinion, wala pong panlilinlang na ginawa si Senador Ping Lacson and kitang-kita naman doon po sa hearing na yon kung ano po yung naging premise nitong si Senador Rodante Marcoleta at kung sinasabi niyang out of context, kayo na po ang humusga. Naisip ko tuloy na para liwanagin natin, para madali, i-give up mo siguro. Parang ganun. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na ano, iba yung ilalagay niya parang isinagot. Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganong mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang paglalarawan sa kanilang head of state. What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term our seas, our rights, and our future. And we just... So ngayon, siyempre, ang mga sasabihin dito ni Marcoleta, pabor para sa kanya Sasabihin niya, hindi ko sinabi yung i-give up ang KIG.
tinake nila out of context yung aking sinabi na ang gusto ko lamang ay bigyan ng diin na mahihirapan tayo dyan. Kaya i-give up natin yung claim natin sa KIG, something like that. Pero kayo na po ang humusga at babalikan po natin at ako muling humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat matagal nyo pong mapapakinggan ang tinig nito pong si Rodante Marcoleta. Sa kanya po kasing pagtatanong kay Captain Jess Pilar, dito po papasok yung kanyang suggestion na i-give up ang Kalayaan Island Group. At ito po ay hindi in-splice na, no? Ito po ang kabuuan. Yung nakikita po ninyo sa ating screen ngayon, pasensya na sa Facebook, hindi nyo po nakikita, pwede po kayong lumipat sa YouTube para makita po ninyo. Ito po yung naging kaganapan sa Commission on Appointments Committee hearing noong February 4, 2026 at 10:30 in the afternoon, in the morning. Yan po ay Committee Meeting on National Defense. Balikan po natin. At sa Dumami na po timestamp yung na 52 natin simulan. Yan dito. Dito natin simulan. Ito na po yung buo na mga katanungan, kasagutan na pinag-uusapan po. At kayo na po ang humusga kung ito bang si Senador Rodante Marcoleta ay kapanipaniwala o hindi. Thank you, Honorable Jaime Marcos. Honorable Marcoleta. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, inisa-isa ko pong nireview ang credentials po ng 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines Mga tol, at ang kanilang ad interim appointments na sila pong lahat ay nasa harapan natin. Sa akin pong palagay, silang lahat po ay dapat makonfirm na ngayong araw na ito. Pero Mr. Chair, I'd like to take advantage of their presence dahil po sa alam na nating nangyayari sa ating bansa ngayon. Palagay ko po, Captain, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman yung napakaraming batuhan ng pananalita ngayon mula sa ating panig at sa kampo ng Embahada ng China. Alam po ba ninyo yung mga ito? Ako po, bilang isang Pilipino, na nababahala sa ganitong mga wala na yatang katapusang iringan at palitan ng sagutan sa bawat panig. Ako po ay naniniwala na ito po ay hindi nakakatulong sa dalawang bansa. Ganon din po ba ang pananaw ninyo? Yes, Your Honor. Ito po ay pinasimulan ng isang Commodore Tariela. Si Commodore Tariela po ay pumunta sa isang pamantasan natin. Doon siya ay nagbahagi ng kanyang discussion. Tinawag niya ang Pangulo ng China, si President Xi Jinping, na bully. At meron po siyang daladalang mga caricatures na nagsasalarawan po sa Pangulo ng China sa pangit na paglalarawan. Dahil po doon, malinaw po na nasaktan naman yung embahada ng China na nandito sa ating bansa. At sinagot po nila yon na sana'y huwag ganito. At mula doon sa pagsagot nilang ganon ay dumami na po yung sagutan at sumali na po yung ibang mga political leaders natin. Ito nga po ang naging dahilan kung bakit ngayon dito sa Senado pinagtatalunan namin ang isang resolusyon na kung saan ay hinihingi ng Senado na ikondena natin ang lahat ng mga public statements na ginagawa ng Embahada ng China. Kapitan, kung ang isa pong bahay ay nasusunog, ito po ba isasabuyan natin ng gasolina o tubig? Tubig, Your Honor. Tubig. Alam po ninyo, Captain Pilar, sa sulat po ng ating Secretary of Foreign Affairs sa kagalang-galang na senador ng ating bansa, Senator Risa Ontiveros, doon sa bahagi po ng kanyang sulat, ay sinasabi po niya, as foreign policy and diplomatic relations are the remit of the department, the statement it issues are deliberate, consistent, and anchored on existing foreign policy and instructions of the President. We would not generally take part in statements of other agencies and officials, particularly if this may have been made
in personal or unofficial capacity. Balikan po natin yung pananalita ni Commodore Tariela na tinawag niyang bully ang Pangulo ng China. Meron po ba tayong national policy na ang mga heads of state ng ibang bansa ay kailangan pa nating pasaringan ng negatibo? Your Honor, I believe wala po. Wala po. Wala rin tayong national policy na gagawa tayo ng caricatures para pasamahin natin ang itsura ng mga heads of state ng ibang bansa. Wala din po, Your Honor. Sa makatwid, personal po ni Commodore Tariela ang kanyang ginawa. Tama po. Probable po, Your Honor. Ang sabi po sa bahagi ng sulat, Captain Pilar, while the lively exchanges of views are permitted in our democratic society, the department, meaning DFA, reiterates that differences and disputes between states are best addressed through established diplomatic channels rather than in public. Ako po'y naniniwala dito. Kayo po'y naniniwala rin. Yes, Your Honor. Okay. The department believes that escalation, even in public messaging, should be undertaken only when it advances clear strategic objectives and the national interest. Ano pong strategic objective o national interest ang na-achieve natin sa ginawa ni Commodore Tariela na magpakita ng ganung mga statements at mga caricatures sa uncompromising at nakakahiyang maglalarawan sa kanilang head of state? What did we gain strategically in terms of national interest? Meron po ba? Your Honor, I cannot answer on that. Hindi, sa panukat mo lang. Sir, being a member of the armed forces, we are voicing out the term RCs, our rights and our future, and we just stick to what is being dictated in our what is legally ours and what is stated in our law, sir. Tama po yun. What is legally ours must be defended. Must be protected, and we should fight it out to the last drop of our blood. Yung legally ours. At kasama po ninyo ako doon. Kami pong lahat kasama sa inyo doon. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. But, Captain, he was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that our exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Ang sinasabi po nila, at tamang-tama naman po ito, meron na po tayong archipelagic baselines which were defined under Republic Act 9522. Malinaw na malinaw po yun. Walang pagtatalo doon. At mula doon sa archipelagic baselines na yon, madidefine natin ang exclusive economic zone, ang ating contiguous zone, ang ating territorial sea. Lahat po nandun. Ngunit, yun pong arbitral award, ang inaward lang sa atin at nilinaw, yung ating exclusive economic zone. Hindi po ni-rule ng arbitral award yung West Philippine Sea. Dalawang bagay po yun. Pinagsasama po nila yun. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Alam na po ninyo yun. Meron tayong 4 na features in the Kalayaan Island Group. Ito po yung Pagasa, yung Parola, yung Kota, at yung Langkiam. Captain, alam po ninyo yan. Incidentally, Mr. Chairman, itong 4 na features na occupied ng ating bansa, they are way, way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Alam po ba ninyo yun, Captain? Sagutin lamang po ninyo. Alam po ba ninyo na sila po'y wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone? Be honest. It is beyond within our EEZ, sir. So, hindi po ninyo alam na sila po'y wala doon sa EEZ? Ang akala po ninyo, they're within our EEZ? Sir, we are already occupying those islands. No. Chairman, tinatanong ko lamang po, alam po ba ninyo yung ating KIG na binubuo ng 4 na features ay wala po sa sakop ng ating exclusive economic zone?
Huwag po kayo mahiya. Kung hindi po nyo alam, I will not take it against you. Alam po ba ninyo na wala siya at hindi sakop ng ating EEZ? Yung apat na features ng Kalayaan Island Group? Sir, those islands can also generate EEZs within. Mr. Chair, ang gusto ko lang sana sagutin niya kung mamaya po pupunta tayo doon eh. Alam po ba ninyo o hindi nyo alam na yung 4 features ng KIG are not within the limits of our EEZ? Yun lang po ang tanong. Sir, if we base the limits from the mainland Palawan, sir. It is Kapitan, ito pong apat na ito ay wala po sa ating EEZ. Yun po yung malinaw. Baka, kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. They are outliers at nandun na po sila sa high seas. Mamaya po, sa pagtatanong ko, malalaman ninyo. Ngayon, ang sinasagot ninyo, itong KIG generates its own exclusive economic zone. Hindi po. Sino po nagsabi sa inyo that it generates? Basahin po ninyo yung arbitral award. Malinaw po ang sinabi na ito pong Spratlys and the KIG are racks and they do not generate EEZ. Dito po tayo nagkakaroon ng problema. Pinipili po natin na pag-isahin, parang interchangeably we're using the EEZ and the West Philippine Sea as one. Hindi po eh. Tingnan po ninyo, Chairman, in Administrative Order number 29, this is 2012, sinabi po niya, yung extent po ng ating West Philippine Sea, they invoke Presidential Decree 1596 at nandun nga po yung KIG. Kaya po nahihirapan ngayon ang NAMRIA, including the Department of Foreign Affairs. Nandun po sa AO 29, Section 3 and Section 4, they are being ordered to prepare the charts, the maps, and to prepare an official map of the West Philippine Sea and deposit it in the office of the UN Secretary General and notify the appropriate international organizations, including the International Hydrographic Organization, in relation to it. Bakit hindi po nila magawa hanggang ngayon? After 17 years, Mr. Chair, are you surprised why the NAMRIA and the DFA are unable to do this? Kasi nga po yung KIG lies outside our EEZ. At pag gumawa po sila ng mapa indicating the coordinates, appropriating the high seas, we will violate the UNCLOS itself. Yun po yung problema. Ngayon, si Commodore Tariela, I don't know kung alam niya ito o hindi, he does not want to inform the public, including the rest of the members of the armed forces. Kapitan, we swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws, and orders, and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mr. Chair, kaya po yun ang dahilan, hindi po tayo makagawa ng mapa para sana ma-submit na natin. And in our lifetime, we will be able to see doon sa entire stretch ng South China Sea, lalabas doon ng West Philippine Sea. Tingnan po ninyo yung mapa ng mundo ngayon, Kapitan. Ang nakalagay South China Sea. Hindi ibig sabihin, sa China lahat yun. But in the entire expanse of that body of water, nandun yung EEZ ng Vietnam, EEZ ng China, EEZ ng Malaysia, EEZ ng ating bansa. Nandun sa South China Sea. Pero tayo, ang gusto natin, imbes na EEZ lang, theoretically ang nandun, gusto nating ilagay yung West Philippine Sea. That's good. Gusto ko rin naman yun. Gusto ko rin naman sa ating lifetime, makita ko rin naman yung West Philippine Sea na ma-drawing doon. How can we do that? There are procedures and steps to do that. Gagawa nga tayo ng mapa eh. Paano ka gagawa ng mapa? I-include mo yung KIG. Hindi po pwedeng mangyari yun. Lalaban lahat sa iyo mga bansa. Because you are appropriating the high seas. Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin
nung lahat ng may concern dito, lalong-lalo na po kayo, dapat nalaman nating lahat ito. It is the responsibility of Commodore Riela to explain this to our people. Meron pong diferensya eh. Hindi po kukunti ang diferensya, Kapitan. Why? The distances are fixed. We cannot move in all these features into the EEC. Sana mailipat sana natin. Ang Diyos lang makakagawa, no? Paano mo ililipat yung mga features na yun para ilagay dito sa lahat ng EEC natin? We cannot do that. Pagkatapos, pag meron nagsasabi ng ganito, Kapitan, si Marcoleta pro-China, hindi po. I have been always for this country. And I will always be. Pero hindi natin po pwede pagtalunan lang natin salitaan. Megaphone diplomacy. Kaya tanong ko po sa inyo kanina, what economic benefits can we gain from this? What strategic motive can we gain from this? Kahapon po, Kapitan, I presented 2 maps before the Senate plenary. In that map, pinakita ko ang mga bansang Vietnam, Malaysia, China, kahit nag-aaway-away sila, ipinakita ko doon. They were able to manage their differences and were able to develop and explore oil and gas in their areas. Alam po niyo, Vietnam, there were about 60 to 70 exploration in their areas. Kasama ang China. Malaysia, about 30 to 40. Ang Pilipinas, 8 to 12 explorations. Because we were unable to manage our differences. But these 2 countries are smart enough to manage their own differences. Tingnan po ninyo yung mapa na pinakita ko. Isang mapang 2013, isang mapa 2024. Malayo na po tayo. Iniwan na po tayo ng milya-milya. Kumain na po tayo ng alikabok. Kasi ang ginagawa natin, patotyahan dito, patotyahan doon. Saan pupunta ito, Kapitan, sa palagay mo? Alam po nyo, ang sabi ng China, pwede naman nating pag-usapan ito. Did you know that I met the ambassador of China because I was invited? Alam po ba kung ano yung unang yung sinabi? Gustong-gusto kong makipag-usap sa lahat ng concerned agencies of your government. If you are be kind enough to tell them that I am open anytime. More specifically, the Secretary of the Department of Defense. Yan po yung una niyang sinabi sa akin. Because I believe, sabi niya, foreign relations is not a zero-sum game. Totoo naman yun eh. Walang dapat makakuha ng gain na nawalan yung isa. Pare-pareho tayong makinabang dapat. And sabi niya, an open discussion, a bilateral discussion is the first start. Bakit hindi po natin gawin yun? Yun lang naman ang pinakikiusap nila. Sabi ko, okay, you want to speak to the Secretary of National Defense? Yes, Your Honor. I'm really very willing. Medyo biniro ko pa nga siya, Chairman. No, maybe, why don't you text me? And I will show him your text message. Pakalain mo, papalabas pa lang ako sa kanilang embahada. Tinext niya na ako. Salamat, sabi niya, Senator Marcoleta, for visiting us. And sa pag-offer mo na ikaw nang magsabi sa aking gustong mangyari na gusto kong makausap lahat ang concerned agencies of your country. More specifically, Secretary Gibo. Sinulat niya, more specifically, Secretary Gibo of the Department of National Defense. Sana man lang even over coffee. So alam po niyo yung, hindi ko po alam kung yung number po ni Secretary Gibo, yung pa rin. Para mas makasigurado ako, kinausap ko po dahil mayroon kaming meeting ng ating Secretary of Foreign Affairs. Pinakita ko po sa kanya yung text message. Sabi niya, sabi ko sa kanya, pwede bang ibigay ko sa iyo para ikaw na mag-transmit o mag-pass kay Secretary Gibo? Okay naman po sa kanya, Mr. Chair. So binigay ko, pinas ko sa kanya yan, at siya na daw po ang magbibigay kay Secretary Gibo. Sa ganito pong initiative, Kapitan, ako po ba'y pro-China, Kapitan? Pro-China po ba ako, Kapitan? Nagtanong. No, sir. Salamat po sa inyong sagot. Hindi po ako pro-China kahit kailan. Ako po ay pro-Pilipinas at sa interes ng Pilipinas. Kung ang China po ay papayag na makipag-usap sa atin, lalong mabuti. Sinabi ko po sa kanya, Kapitan, bakit hindi natin pasimulan ang pag-uusap natin, Mr. Ambassador, sa mga bagay na pwede nating pagkasuduan? Halimbawa, yung mga isda. Wala namang may-ari ng mga isda eh. Bakit sa kabila ng inyong sigalot sa Vietnam, nagbarilan kayo, nagpatayan kayo, but in the end, you were still able
to arrange an agreement between your country and the Gulf of Tonkin in the year 2000. Meron kayong kontrata ngayon. So wala na kayong sigalot sa pangisdaan. Kahit may hostility kayo sa bansang India, nagawa nyo ring ayusin ang inyong hindi pagkakasundo, nagkaroon din kayo ng kontrata sa pangisdaan. Ganon din naman kako nangyari sa Japan. Nahigpit ang labanan ninyo dyan. Nag-iiringan kayo, mainit. Pero nagawa nyo ring ayusin sa ngalan ng mga isda. Why can't we do that here in the Philippines? Magandang tanong yan, sabi niya. Ang totoo niyan, initially napasimulan na natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang kaso lang, ngayon, ito nga, patutsadahan ng patutsadahan. Paano nga tayo mag-uusap? Halimbawa, Kapitan, ikaw nagpipinta ka ng isang bagay, isang obra maestra. Nagsisimula ka pa lang magpinta, binabato ka na ng putik ng kung sino-sino. Maumpisahan mo ba yung ginuguhit mong obra maestra, Kapitan? No, Your Honor. Kaya nga po kailangan po nating magkaisa. Ayusin po natin ang problema, hindi sa patutsadahan. May makikinabang dito politically. Yung nangangahas na akala mo hindi pwedeng gawin ng China yan. We are for the fishermen of this country. Akala mo napakagagaling. Hindi naman nila alam kung paano nila gagawin. Ano, pupunta ka doon sa Baho de Masinloc para makipagbaril ka sa China? Ganun ba yun? Hindi po ganun Let us begin to engage them. I told him. Sabi ko, Ambassador, yun pong traditional fishing rights, hindi mabigat na usapin. In public international law, this is only a private right. It does not concern territory. Let's not talk about territory muna ngayon. Isda muna. Para sa ganun, may mapag-umpisahan tayong isang mabuting bagay. Preparado sila That's a good start, sabi niya sa amin. Kaso lang, walang gustong makipag-usap Kaya ko po sinasabi ito Ulitin ko po, Kapitan. I was never pro-China. I am pro-Philippines. Kung anong makakabuti sa ating bansa. Palaging ganun ang aking posisyon. Sana po, naintindihan niyo ako, Kapitan. Salamat po, Mr. Chair. Napakinggan po natin ang kabuuan, mga tol. Walang spliced video dyan. Kaya ko po pinlay, hindi po ako nag-react, hindi po tayo sumingit, hindi po tayo nagsalita. Para wala nang kadahilanan na sabihin pa ni Senador Rodante Marcoleta na ini-splice yung kanyang video at pinalalabas na hindi niya sinabi o pinalalabas na sinabi niyang i-give up yung Kalayaan Island Group. Dinig naman natin, mga tol. Ngayon, puntuhan natin yung mga sinasabi niya. Pro-Pilipinas daw po siya at interest po ng mga interest ng Pilipinas. Siyempre, kapag ka-interest ng Pilipinas, kasama po dyan tayong mga Pilipino. Pero ang tanong, yung ipinaglalaban ba ni Senador Rodante Marcoleta na easy at yung kanyang pinuntuhan na sinasuggest na i-give up ay magkaparehas? Hindi po. Magkaiba po ang teritoryo at saka ang ating exclusive economic zone. Doon nagkakaroon ng problema at nalilinlang ngayon. Kung sino man ang tunay na nalilinlang, I believe, that is Marcoleta, not Senator Ping Lacson. Kalayaan Island Group is our territory. No? Kahit hindi ito nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Kasi magkaibang sitwasyon yun, mga tol Sabi nga po dito ng ilang mga nagpapaliwanag, para kang nagtanong na anong kulay ng suot mo. Ang sinagot mo, number 7. Diba? Magkaiba yon. Kasi numero ang sinagot mo, pero kulay ang tinatanong sa'yo. Ganon din dito. Pinagpipilitan nitong si Marcoleta na dapat, bago tayo magkaroon ng exclusive economic zone sa mapa, alisin muna yung claim natin sa KIG. Huwag isama yung KIG sa exclusive economic zone. Hindi nga kasama talaga yon, Senator Rodante Marcoleta. In fact, meron nga po diyang paliwanag sa kanyang artikulo, ito pong si Professor Antonio Contreras. I-share ko po sa inyo ito, mga tol. Basahin po natin. Bago po natin pakinggan sina Professor J. Batumbacal at si dating Senador Francis Tolentino. Sabi dito, noong February 12, sinulat po ito ni Professor Antonio Contreras, Kalayaan is not in our EEZ because it is part of our national territory.
Tapos i-give up mo, Senador Rodante Marcoleta. Senador Rodante Marcoleta recently made the bold claim that we should just give up the Kalayaan Island Group, lamenting that it would be impossible to defend because it supposedly lies outside our exclusive economic zone. The statement is not merely defeatist, it is conceptually wrong. To put it mildly, the senator is incorrect about what an EEZ is, about what national territory is, and about what exactly he is proposing to surrender. Kalayaan is not being defended because it is part of our EEZ. It is defended because it is part of our national territory. And that distinction is not semantic hair splitting. It is the foundation of the law of the sea. A simple comparison exposes the error. Hawaii is part of the United States even though it lies far beyond the 200 nautical mile EEZ measured from the US mainland. No one argues that Hawaii's status depends on EEZ arithmetic. It is part of US national territory, full stop. And precisely because it is national territory, it generates its own EEZ. The EEZ flows from territory. Territory does not flow from the EEZ. O ngayon, pakinggan po natin yung paliwanag ni Professor Batumbakal and syempre yung paghahamon nito pong si Rodante Marcoleta sa kanila. Si Commodore J. Tariela, hinamon, kasama sina Prof. J. Batumbakal at saka si Retired Associate Justice Antonio Carpio. Ang dalawa, si Tariela at si Batumbakal, hindi po nag-react dyan. Ayaw nila kasi hindi daw po debatable yan. Dahil teritoryo po natin ang pinag-uusapan at dapat lahat po tayo nagkakaisa at wala dapat pinagtatalunan on that regard. Pero si Antonio Carpio pumalag on the premise na dalawa lamang ang topic at dapat mag-focus doon kasi ito yung dapat malaman ng publiko na mali si Marcoleta at yung tamang kaalaman ang dapat kumalat sa harapan po ng publiko. Ano ang naging response nitong si Rodante Marcoleta? Ayaw niyang ilimit doon sa dalawang topic lamang na kanyang pinoposisyon doon sa napakinggan na po natin kanina na hindi na po splice video. No? Gusto niya tackle all the way, limitless ang topic. Hindi pa pwede sa isang debate 'yon, mga tol. No? Kapag ka ang debate, meron talagang topic. Ngayon, dahil nga po ang backlash patuloy na bumubuhos dito kay Marcoleta, ito na po yung naging sistema. Hindi lamang gusto niyang limitless, kung hindi gusto niya nang sampahan ng kaso, ito pong si Retired Associate Justice Antonio Carpio. Isingit na po natin ito. Sa balita po nitong nakaraang araw, ito po, gusto niyang kasuhan ng treason. Ng Pilipinas. Kasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mau Gonzales. Ng TV show, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon anya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Ang puting bahagi, nakabarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumite nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batumbakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito.
Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapo sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po, scientific, ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang, they're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. Tama, di ba? No, personal opinion ni Rodante Marcoleta tapos maghahamon pa siya ng debate nung pinalagan siya, magdadahilan siya ng kung ano-ano. Tapos nung nag-i-insist si retired Associate Justice Antonio Carpio na dapat matuloy ito, in fact, ang Philippine Bar Association of the Philippines nag-publicly announce na sila po ay willing to host publicly ito pong debate na ito. Ganito na yung naging tirada bigla nitong si Marcoleta. Sasampahan niya ng kasong treason. Ito pong si retired Associate Antonio Carpio. Alam po ninyo mga tol, tama naman yung sinasabi ni Carpio na ang isang first year law student ng College of Law ay basic alam po na ang treason nakukumit lamang po ito in times of war. And in fact, kahit hindi nga po first year law student ng College of Law, pasensya na with a specific course katulad po nung sa amin criminology, ang mga nag-aral po ng criminology, kahit hindi po nag-aral ng abogasya, alam na alam po ang basic po dito. No? Kasi mababasa po natin yan doon po sa book 2 ng ating revised penal code. Nakalagay doon crimes against national security. At nakadefine po doon kung ano ang treason at kung paano ito nakukomit. At dapat tandaan natin, nagtataka ko kay Marcoleta bakit niya gagamitin ang salitang treason to charge a person o kapwa niya Pilipino, considering na bilang abogado, dapat alam na alam niya ang elements nito. At isa sa pangunahing elemento para magkaroon ng treason ay nasa giyera po tayo. Nung pinromulgate yung desisyon ng Korte Suprema, nung panahong iyon, walang anumang bansa na kalaban po ang Pilipinas o nasa giyera tayo. Kaya paanong mangyayaring magkakaroon ng treason dyan? Ang nakikita ko mga tol, gumagawa na lamang ng ingay itong si Marcoleta para i-divert talaga yung issue paalis sa kanya. Kasi ang tunay na issue, nagpahayag siya na i-give up yung Kalayaan Island Group at uulitin po natin ito para sa kaalaman po ng lahat. Kung sinasabi niyang splice video, yung ginawa nito pong si Senator Ping Lacson, malinaw naman po siguro na doon sa ipinakita ko sa inyo kanina, buong buo po yung video. At bahagi po ng video na yon ay ito. We swear to the Constitution that we will defend the Constitution, all the laws and orders and regulations. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then,
Mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Siguro naman, Senador Rodante Marcoleta, kahit ulit-ulitin ng sino mang Pilipino, simple lang ang konklusyon. Sinabi nyo talaga na i-give up. Ang suggestion nyo, i-give up ang Kalayaan Island Group. Kasi pagka nangyari yon, mako-coordinate na. Eh hindi naman po kinakailangan yon dahil meron nang coordinates dyan. Ilang beses nang pinapaliwanag yan ng ating mga eksperto. Even ng mga pangkaraniwang abogado na hindi naman po eksperto sa maritime laws, ganyan din po ang mga sinasabi. Kung tayo naman marunong bumasa at marunong umunawa, dapat naiintindihan natin yung mga sinasabi at pinapaliwanag na yan. Ngayon, puntahan po natin ang interview kina Professor J. Batong-Bakal and after this, yung kay dating Senador Francis Tolentino. Pakinggan po natin ito mga tol. To join us this afternoon, Attorney J. Batong-Bakal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. Sir, welcome back to Storycon and good to see you again. I'm sure you heard about Senator Marcoleta's statement yesterday, challenging, of course, among other people, you, Tariela, and Justice Antonio Carpio to a debate on the West Philippine Sea. Of course, we want to go into the details na ano ba talaga pinagkatalunan dito and ano yung mga nuancing. But before we get to that important portion, tanong ko muna sa inyo, would you want to go for it? Kasi si Justice Carpio said, go na eh. Payag siya. Immediate reaction ko is ano bang gusto niyang i-debate in the first place, no? Kasi if it's about the sovereignty, rights, and entitlements of the Philippines, its jurisdictions in the West Philippine Sea, its rights to the Kalayaan Island Group, hindi yan subject of debate dapat, no? Lalo na siya, senador siya, no? These are all enshrined in our laws and in our constitution. You should know that. So, sino siya para i-debate yun, di ba? So, sabi ko nga, kung ganyan yung topic, that's not a matter for debate, no? Kung gusto niyang pag-usapan ibang bagay, no, at malinawan siya dun sa mga sinasabi niya na mali naman, ay yun, sige, pwede. Pero hindi yan debate. Hindi yan, basta yung posisyon ng Pilipinas, hindi yan dapat sa subject matter of debate. Lalo na kung senador ka. Sir, Alam mo yun in the first place. yes, sir. Sir, if you don't call it a debate, if you Sabi ni Sandy Piambao, public apology lang sapat na, Marcobeta, para matigil na ang gulo. And I agree. Aminin lamang nitong si Senador Rodante Marcoleta na nagkamali siya. At humingi siya ng paumanhin sa publiko sa kanyang mga nasambit na i-give up ang Kalayaan Island Group, lalong-lalo na sa Kalayaan Municipality. Yung mga tao po doon, mahigit po sa 400 Pilipino ang maapektuhan kapag sinunod itong si Rodante Marcoleta. Biruin mo, wala pong mga Chinese national doon, ang umiiral po na pamumuhay doon, mga Pilipino. Tapos i-give up mo. Yun lamang siguro ang tanging paraan dito. Mag-apology, itong si publicly, itong si Marcoleta, at aminin na siya po talaga yung nagkamali. No? Pagka ginawa ni Marcoleta yung baka hangaan pa siya dyan eh. Marunong siyang tumanggap ng pagkakamali eh. call it a discussion. A discussion is fine. I mean, we're always open to discussions naman, di ba? And we've been through several briefings, for example, sa ating Senate, lalo na nung ginagawa pa yung Maritime Zone Act at the Pelagic Sea Lane Act. No? So, we did our job naman of briefing the senators when requested and enlightening them on questions that they asked. No? So, okay lang yun. Wala naman daw West Philippine Sea. Attorney. Oo, tama na doon. Sige nga, basta kung ang gusto niyang i-debate, kung tama siya na walang West Philippine Sea, na hindi yan kinikilala, dapat nasa loob niyan yung mga isla. Pag yung gano'n, hindi yung tamang matter for debate, no? Because those are matters that should be off record na, no? At siya bilang senador, he swore an oath to defend the Constitution and uphold all its laws, no? Comply with it basically. Eh lahat yan, nasa batas na eh, hindi lang domestic law, kundi sa international law. So he's not one to question and put that matter up for debate. Although, sir, there's an appeal made by Senator Ping Lacson to you and to Tony Carpio, and I'll quote, an earnest appeal to Justice Tony Carpio and Attorney J. Batong-Bakal that to spare our countrymen, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. And then you can see that. Tama yun.
tamang punto yun. Kaya nga sinasabi ko rin, no? Anong didibatihin ba? Di ba? Lalo na kung the very existence of the Kalayaan Island Group, the validity of our people stay there, the validity of our jurisdictions in that area, di ba? According to international law, yung nga sinasabi ko, hindi yan dapat dinidebate. At this point, attorney, ang pinag-uusapan ngayon In fact, mga tol, eto siguro not intentional para sa China. Pero the fact na sila po'y nagpalabas ang Chinese Embassy ng statement banning Kalayaan municipality official na mag-enter sa kanilang bansa sa Hong Kong at Macau ay nire-recognize nila yung mga tao doon. 'Di ba? Yun yung pinaka-point doon eh. Kaya kung ang mismong China, intentional man yan o hindi, ni-recognize na may mga opisyales ng Kalayaan or Pag-asa Island na hindi dapat pumasok sa kanila, ibig sabihin, meron talagang gobyerno doon sa ilalim ng pamamahala po ng gobyerno ng Pilipinas. Tapos ikaw, Senador Rodante Marcoleta, isasuggest mo sa harapan ng publiko na i-give up sila? Ngayon, pakinggan natin si dating Senador si dating Senador Francis Tolentino. That's actually my first question. With this word war between Philippine officials and Chinese embassy officials, this has gone on for, I would say, 3 or even 4 weeks. What were your thoughts? What were you thinking about this whole incident? I'm saddened of the lack of unified. Mas maganda dito, Tagalog gamitin natin. Inglesan ito si Pinky Web eh. Ito So, tayo. Para No, yes. Senator Tolentino, Igan at Connie. Good morning po. Welcome. Sir? Ayan. Good morning po sa inyo. Good morning, sir. Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Anong reaction mo sa mga dati mong kasama sa Senado na nagdedebate pa kung amin to? Hindi naman pa sa Philippine Maritime Zones, no? Kung yung Kalayaan Island Group o West Philippine Sea. Malinaw po yun. Wala na po dapat pagdibatihan doon. Maliwanag po yun. At yun po ay kung atin pong gagawing basihan ay yung naunang batas, yung pong Republic Act 9522. Maliwanag po yung mga baselines po natin, lalo na po yung base point 69, 70, and 71, yung palabak hanggang 72, pasok po yung Kalayaan Island Groups sa ating pong exclusive economic zone. Mhm. At ganoon din po yung ginawa po nating batas, ako po ang sabi nyo, ako po ang mayakda. Opo. Yun pala eh. Merong bahagi ng Kalayaan Island Group na pasok mismo sa ating exclusive economic zone. Ito, nagsasalita, eksperto Si Rodante Marcoleta ba, eksperto? Tinanong siya, si Justice Carpio, sa ranking nito among the lawyers dito po sa Pilipinas. Pabirong sinabi ni Justice Carpio, lowest among the ranks of lawyers. Lagay po yun sa Section 2 ng batas, the maritime zones of the Philippines, blah, 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 shall include the features of the Kalayaan Island Group and shall be collectively be called as the West Philippine Sea. So, maliwanag po lang dyan. Saan kaya nanggagaling po si Senador Marcoleta nang sinabi niya na kailangan pa nga niya ng mapa at ng mga coordinates? Ano po, ang tawag ko dyan, kahapon pa, makalabas pa, category error. Bakit? Parang tinanong ko sa iyo, Connie, ano ba ang tingin ko sa kulay ng damit mo? Parang pusya. Dito ko napakinggan yun. Iniisip ko kung sino yung napakinggan ko na nagbigay ng example. Ito pala, si Senator Francis Tolentino. O, pakinggan natin patuloy, Ganun ba? So, parang tinanong ko po sa inyo, anong number ang kulay ng pink mo? Nagkaibang kategorya po yun. I see. Ang ating po mga coordinates ay sangayon po sa maritime zones. Ang international law po at UNCLOS ay nakapatungkol sa mga coordinates. Kaya ganun po yung ginawa nating batas yung Republic Act 12064. So, wala pong tinatawag na coordinates yung mga dagat. Ang may coordinates po ay yung maritime zones. Ano po yung maritime zones? Territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, etc., etc. Opo. Pero may isang binabanggit po si Senador Marcoleta na siyang pinagmulan talaga nung naging pagtatalo doon sa Commission on Appointments. Hindi sakop ng exclusive economic zone itong Kalayaan Island Group. Nasa labas daw po eh. Hindi po totoo yun. Nasa 160 po yun. Okay. Nautical miles. At may pagmamalaki ko po. Palagi ko po ako yung naunang naluklok na senador na nakarating sa Kalayaan Island Group, 1998 po, Opo. Yung klase ko po sa National Defense College, kami po ay
nakarating doon. Alam mo rin naman, Igan, marami ka na rin narating doon. Opo. Nung panahon ni si General Charlie, alam ko sa kayo sa isang barge noon, sa isang area na alam ko lahat yan. Opo, 1994 po. Oo. Kanya ka ba yun? Ako, publicly, humihingi ako ng paumanhin kay Senator Francis Tolentino eh. Kasi masyado akong na-focus sa pagiging kulay niya ng Duterte. Akala ko kasi, porkit nanggaling siya sa pamahalaan ni Rodrigo Duterte, kinampihan niya dati ang Rodrigo Duterte, kulay Duterte na siya. Ito yung mga sinasabi natin mga matol na mahirap husgahan talaga ang isang tao sa kanilang paninindigan eh. At for that, publicly, humihingi ako ng paumanhin kay Senator Francis Tolentino dahil hindi ko po siya binoto. At nagsisisi ako. Instead na sana yung ibang hindi ko dapat binoto, siya na lamang ang naiboto ko dahil naninindigan po siya para po sa ating karapatan, diyan po sa bahagi na yan ng ating karagatan at teritoryo po ng Pilipinas. Anyway, ganun talaga, lesson learned. Kaya dapat mas maging mapanuri tayo. Hindi porket kapanalig before ay wala ng pag-asang lumagay sa tama. At hindi rin naman porket sa tingin natin kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na po papanig sa mga Duterte. In short, mga tol, suriin natin mismo, wag tayong maniwala sa mga sabi-sabi lamang. Kung tayo po iboboto, tayo dapat ang magdesisyon. Hindi po dahil sinabi ni Top 1, pasensya na sa mga nakinig sa akin noon, At ngayon, uulitin ko, wag na po kayong maniwala sa akin kung sino ang iboboto ko, instead paniwalaan nyo po ang inyong sarili. Kayo po ang sumuri. Kung tatakbong muli sa pagkasenador, itong si Senator Francis Tolentino, iboboto ko na po ito. Kasi nakikita ko na ngayon na talagang malinaw ang kanyang paninindigan para po sa ating karapatan diyan po sa West Philippine Sea. Opo, General Tanyega po ang kasama. Kaibigan po natin yan. Sa Air Force yan noon. So marami pa. Pero kaya nga category error kasi ini-insist na hindi bahagi ng exclusive economic zone, hindi bahagi ng ating restriction. Bahagi po yan. At marami na ho nagpaliwanag. Ulit-ulit pa po ako. Natalo po siya. Hindi po natapos ang kanyang termino. In fact, nasa hanay nga po siya ng ating administrasyon Kaso lang, hindi po siya pinalad. Napakalayo po naman ng naging boto din. Kahit iboto ko naman si dating Senador Tolentino, matatalo pa rin dahil napakalayo, mahigit sa 20 yata yung kanyang ranking sa natapos po na halalan. At ngayon mga tol, malinaw naman dito sa pinapaliwanag ni Senador Francis Tolentino na mali si Marcoleta dahil may basihan siya Kung sinasabi ni Marcoleta, although kahit hindi naman yun ang katotohanan, na wala sa exclusive economic zone natin, ang Kalayaan Island Group, maling-mali pa rin talaga siya. Dahil kahit wala sa Kalayaan Island Group, kahit wala sa exclusive economic zone, ang teritoryo ng isang bansa, mananatiling teritoryo nito kahit napakalayo. Halimbawa, yung sa Hawaii, sa Guam, ang mga teritoryo ng Estados Unidos pero napakalayo sa kanilang mainland. At kung yung mismong EEZ naman, narinig na natin kay Senator Francis Tolentino, mali si Marcoleta dahil ayon nga mismo kay Senator Francis Tolentino, nag-akda ng Philippine Maritime Law, nasa loob mismo, nasa 160 nautical miles ang Kalayaan Island Group sa ating exclusive economic zone. Hanggang dito na lamang muna mga tol, at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, at sa ating programa. But mamaya, pagka makapag-live tayong muli, unfortunately, mukhang mabibira naman natin si Senator Ping Lacson. Kinakampihan natin siya dito sa ating live stream ngayon, pero mamaya, hindi ko po sa aking opinyon na gustuhan yung kanyang naging pahayag na kinakailangan pa raw pong dumaan sa korte natin ang mga warrant of arrest para kina Senator Bongo de la Rosa at iba pang mga co-perpetrators dahil yun daw po yung nararapat ayon po sa ating umiiral na mga batas. I agree with Dean, sino yung isang Dean? Nakalimutan ko bigla yung kanyang pangalan, pero Dean po siya ng College of Law, Santa Maria, na hindi po siya nag-agree sa pahayag na yon nitong si Senator Ping Lacson.
yan po ang tatalakayin natin mamaya kapag makapag-live po tayong muli. Maraming salamat sa lahat po ng mga manonood po natin.